probinsya. Anyway, makakausap natin sa linya ng telepono si Robin Ignacio, AVP for Traffic Operations NLEX. Robin, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Good morning, Sir Danny, at good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Thank you. Oo, maraming salamat Robin, sa oras na ibinigay mo sa amin. So meron kayong binigay, di ba? Itong toll discount, lalo na sa mga PUVs at saka yung mga jeepneys and buses na dadaan dyan sa NLEX, SLEX at saka yung mga Cavitex, tama ba? Oo. Opo, tama po, sir. Yun nga po, tugon na rin po ng grupo namin at yun po, sa pamumuno na nga rin po ng aming chairman na si Sir Manny Pangilinan, kasama po ng aming opisyal ng Metro Pacific Tollways Corporation. Nag-umpisa na po kami magbigay po ng toll rebate po noong March 23. So lahat po ng merong valid RFID na mga trucks at may sapat na balance ay automatic po kasama na po sila dito sa programa. Sa ating mga PUVs naman, yung mga public utility buses at saka mga modernized jeepneys, kailangan po nilang mag-fill out nung kabiyahe toll rebate program po ng MPTC. Download lang po from our Facebook page. And then kasama po nung ORCR ng sasakyan, kasama na rin po yung kanilang prangkisa or yung kanilang sa TRB. Tapos, sa LTFRB. Tapos yung pong ID ng operator, and then of course kasama ulit po nung dapat meron po siyang valid RFID at sapat na balance po para yung programang to kasi critical pong kasama po yung pagmomonitor po namin dito sa programang to ay yung RFID system po natin. So nag-umpisa na po nung March 23 yung application for PUBs at saka other modernized jeeps. At tuloy-tuloy po to hanggang April 5. At yung unang rebate po ng itong first week na implementation ay makikredit po sa kanilang RFID balance po nitong coming Thursday. Up to April 5, tama ba? Rinig ko? Yung tama po yung application po na kailangan po nilang gawin. So April 5 is ano ba yun? Bali sa Easter Sunday hanggang next week. I-email lang po nila yung kanilang application tsaka yung requirements sa customercare@nptc.com.ph. Okay, so nag-start naman po ito, tuloy-tuloy naman po mamomonitor po ito. So more than a week din, from March 23 to April 5. So para lang dun sa mga nakikinig at saka syempre kung kasama ang inyong sasakyan, basta yung qualified, correct me if I'm wrong Robin, bali yung qualified PUVs may save up to 66 pesos for class 1 PUV. Yung PU jeepneys, tama ba? Yung class 1 pala yun, di ba? Tapos, yun pong modernized. Pero yung mga class 1 actually, Sir Danny, po yung mga pampasaherong class 1, kagaya ng conventional jeepneys. Meron na pa kasing programa po kami dito sa NLEX na tuloy-tuloy po yun, hindi napapatid po yun. Yung Pasada card. So, ituloy lang po nilang gamitin po yun. At, may discount din yun? May discount? Naman po yun. May discount po yun. Okay, tapos 131 pesos for class 2. Ito naman yung mga buses. Tama ba? Public PU buses. Sir. Okay, yun yung savings, yun yung discount. Tapos yung modern jeepneys, class 3 pala to or large trucks na 197 pesos naman ang toll discount. Yung sa kabuuan po dito sa may SLEX po. So marami rin pala, ang mga from actually ranging from 16 pesos up to, yun nga po yung sabi nyo kanina, 190 plus for class 3 yung kahabaan po ng SLEX. So depende po sa class at yung kanilang entry at saka exit po. So from that range po yung kanilang magiging toll rebate. So as far as the Metro Pacific Tollways lang to, wala pa bang kabila, yung counterpart nyo? Wala pa? Wala pa toll? Hindi ko lang po siguro. Pero ang alam ko, meron din po sila, sir. Meron. Okay. Opo. Pero sa amin kasi nag-umpisa na po kami nung last Monday, so 23, as I mentioned earlier. Yung first rebate po ay matatanggap na po nila by Thursday po through yung kanilang RFID account. Okay. Pag ganito bang, let's say, Holy Week, heavy rin ba mga dumadaan dyan, ng mga PUV? Or dahil nga sa tumaas yung mga presyo ng, let's say, crudo, naramdam nyo ba na parang somehow nabawasan yung mga dumadaan na mga buses or let's say itong mga trucks, di ba, na covered sana nitong toll discount? Opo.
Ang sa aming monitoring po, ang mga truck and buses, wala pa po masyadong pagbabago doon sa volume na namomonitor po namin mula nung tumaas ang gasolina. Ang meron lang malaking pagbaba itong mga private po natin. So tama siguro yung iba nag-a-avail na lang po ng public transportation. So ibig sabihin hindi lang sa Metro Manila kasi ang MMDA nag-report mga 8 to 10% ang ibinawas ng mga motorista di ba? Because parang iniinda na rin nila yung taas talaga ng presyo ng petrolyo. Kaya sobrang laki talaga, Sir Danny. So siguro nga yung iba talaga kung meron naman pong alternative mag public transportation public transportation na po sila. So talagang na monitor na po namin mula po nung tumaas po yung presyo. Sobrang taas pala ng presyo ng gasolina po natin na bumaba na po yung ating volume po tumadaan dito sa expressway. Kasi kahapon lang the other day, kausap ko rin yung mga provincial bus operators. Sabi nila, this is the best time. Kung uuwi ka sa probinsya, magpabook ka na this early kasi although hindi nga pinayagan ng Pangulo na magkaroon ng fare hike, di ba? Binigyan na lang sila ng 10,000. Pero magpabook ka na kasi ang problema nila, wala nga pagtaas ng presyo sa pasahe. Pag hindi rin napupuno yung bus, magbabawas sila ng mga trips. Tama po, sir. So para mas maplano din po nila. Para habol nila kahit maka-break even na lang di ba? Optimize din po para kahit papano hindi naman po ganun kalugi yung ano. So tama po siguro yun. At yun po, sa aming monitoring, hindi pa naman po nagbabago yung ating mga volume ng trucks at saka public utility vehicles po natin. Pero kung ikukumpara mo, Robin, sa last year at saka ngayon kasi dahil nagkaroon ng sigalot nga dyan sa gitna silangan at sumirit yung presyo ng petroleum products, in terms of exodus, yung mga motorista dyan sa mga tollways natin, malaki ang kabawasan. No? Siguro 1 week before itong yung pagpunta ng probinsya. Yes, Sir Danny, prepared na po kami starting today, this afternoon. Yung mga ayaw na pong sumabay next week na magbabakasyon po talaga, nakaplano na. Pari pong bumiyahe na po mamayang hapon. Kaya kami naman po dito sa NLEX Corporation, handa na po kami, nag-deploy na po kami ng mas maraming personnel. Nag-implement na rin po kami ng no lane closure, no more road work po, no road repair, except kung meron talagang pang emergency kailangan gawin. So, open na po lahat yung lanes natin. Ganun din po na nag-implement ulit kami ng free towing para sa mga class 1 na mga vehicles to the nearest exit. Umpisa po kaninang 6 a.m. hanggang 6 a.m. na po ng April 6, yung makakabalik na po yung ating mga kababayan. Pero yung volume-wise po, kung yun po yung tinatanong nyo sa amin ngayon, ang laking kabawasan, tumaas pa rin po, pero yung ine-expect namin or namomonitor namin taon-taon na mga between 8 or 5 to 10%, maaari siguro ngayon kung tumaas man this Holy Week, baka hanggang 3% na lang po yung pagtaas mula sa normal daily average po natin. Yeah, kitang-kita naman kasi may video kami dito na pinapakita namin yung mga CCTV cameras ng mga bawat points, isa sa NLEX, siguro sa Cavitex tong iba. Napakaluwag normally on a Friday na the week before the Holy Week, di ba medyo may kabigatan na sana yung mga ganitong panahon, di ba, Robin? Tama po, mga ganitong oras, nag-uumpisa na po talaga diba? Uwian na, di ba? Pero kami naman po ay nakahanda dahil baka mamayang hapon naman po yung iba pagkatapos ng pasok, pero yun, ine-expect din namin na meron sigurong diferensya, medyo mas mababa ngayon kumpara sa mga nagdaang Holy Week. Pero tinitingnan din namin na kahit pa po babawasan kung talagang magsabay-sabay yung dagsaan po talaga ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung Miyerkules ng hapon hanggang Huwebes po ng hapon. Next week. So kami naghahanda pa rin po na mag-implement po ng counterflow. In fact, maghahanda na po kami ng mga counterflow, naka-ready na po mamayang hapon, alas 5 dito sa pa-northbound. Lalong-lalo na po sa Miyerkules at saka Huwebes, meron na po tayong abang na counterflow para po dito sa mga pauwi ng probinsya starting 1 p.m. pa lang po. Pero okay naman in terms of let's say may mga aberya, yung mga road assistance nyo, 'di ba? Tumutulong din kayo yung tollway group, 'di ba? Para doon sa masiraan or what? Ini-implement lagi naman po during mga ganitong Holy Week, Hundas, mga holiday season. Inactivate po ulit namin yung biyaheng arangkada, yung motorist assistance program ng Metro Pacific Tollways Corporation. Nandiyan nga po yung free towing, yung dagdag na mga tow trucks, yung pag-increase namin ng mga
deployment namin. At saka may mga roadside assistance po tayo talaga. Yun, importante mas yun, marami po ngayon. Robin. Oo. Opo. So, pero hindi po sana, Sir Danny, na meron tayong paghahandang ganito, sana hindi po dahilan para hindi naman maghanda yung ating mga kababayan. Tignan din nila yung kanilang check nila yung mga brakes, check nila yung mga gulong, 'di ba? Para maiwasan na rin yung aksidente, 'di ba, Robin? Oo. Opo. At saka pati yung magdadrive, Sir Danny, dapat nasa tamang kondisyon kasi minsan dahilan talaga tamang tulog. Karamihan talaga ng road process natin yung kulang sa tulog, makainom, ng pahinga, miscalculation, tama po, sir. Oo. So sana po mas nakahanda rin po sila at mag-monitor ng traffic situation para mas maplano po nila yung pagbiyahe po nila. Pero Robin, isa pang concern, okay naman ba yung ating mga RFID natin, yung mga barrier natin, okay lang? Ibig sabihin, mamaya, ang tagal-tagal na naman, magkapilahan, yung gano'n. Okay na ba tayo? Wala na tayong problema sa ganyang sensor? Tuloy naman po na yung pag-upgrade po namin ng aming at malaki na po talagang in-improve ng ating system. Pero siyempre kung may mga mararanasan yung mga kababayan natin ganito, agad na may mga naka-deploy din po kami mga technical people para mag-assist po kagad sila. Kaya dalhin din po lagi po yung card kasi may mga sitwasyon pa rin na kung may problema ayaw umakyat yung barrier, yung bar. Pwede pong gamitin yung siguro, card po nila. Anong pwede mong last minute na paalala katulad niyan, mag-load na sila, wag na yung kailangan pumila pa, di ba? Ano mga pwede mong last minute paalala sa ating mga biyahero? Wala pa pong RFID, kung pwede magpakabit na po kasi mas mabilis pa rin po talaga ang daloy sa RFID lanes po natin. Tapos siguraduhin lang po na yun nga, yung sabi po ninyo na may sapat na load, so mag-load na po kung nandyan na po yung pang-load nila para hindi na po naghahabol po pag pabiyahe na po sila. Opo. Yes, oo. Nako, maraming salamat, Robin. At least sana maging mapayapa naman ang ating Holy Week at walang aberya sa kalye. Thank you. Yes, sir. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito para malaman po ng ating mga kababayan din po yung paghahanda namin at yung kailangan din po nilang paghanda. Maraming salamat, Sir Danny, at magandang umaga. Okay, good morning. Yan ho, si Robin Ignacio, siya ho ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corp. Okay. Ito naman, from Tollways, ito naman ang isa pang nating concern. Makakausap natin via Zoom ang chairperson mismo ng Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Nino Juan. Attorney Francis, si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Magandang umaga, Sir Danny, at magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay. Maraming salamat. Naku, lagi kita napapanood lately dahil syempre kami ay kasama mo dito sa mga panalangin namin na talagang humupa ng problema dyan sa gitna silangan. Pero tama ba? Kasi ang narinig ko dun sa huling report ni Alvin El Chico ay talagang tataas ang presyo ng kuryente at pati ng LPG? Oo, pagdating sa kuryente, hindi natin maiwasan kasi marami sa ating mga planta ay nakadepende sa mga panggatong na yung mga panggatong na ito ay binibili naman mula sa labas. Inaangkat natin ito, so may mga pagtaas sa presyo at gastos para dito. So bali kung sa kuryente, starting April, tama ba na from 2 pesos to 4 pesos per kilowatt hour? Yun ba, Attorney? Ito naman ay pagtataya pa lamang. Hindi natin masasabi kung hanggang saan talaga ang aabutin ng magiging pagtaas na yan. Inaasahan naman natin na makaka-contribute yung ginagawa ng ating gobyerno ngayon ng mga mitigating measures tulad ng atin nung rekomendasyon ng Department of Energy na suspindihin muna ang WESM, yung pagtatakda ng presyo sa WESM sa pamamagitan ng mga offers ng ating mga planta. Nang sa ganon ay makapagpatupad tayo ng administered prices. Okay, bali, yun ang gusto ko may paliwanag mo in simple layman's. Ano ba yung WESM? Ito yung tinatawag kasi nating wholesale electricity spot market. Para doon sa mga, let's say, ordinary na gumagamit ng kuryente, ano ba yung isinususpindi ninyo muna? Di ba? Ano itong WESM? Oo, itong WESM ay ito yung pinagkukunan ng ating mga distribution utilities ng kanilang supply kung yung kanilang mga kontrata ay hindi sapat. Kasi yung mga utilities natin, kumukontrata din sila directly
sa Okay. mga power generation companies. Pero kung kulang nga yung kanilang nakontrata, ito ang sila ay bumibili sa WESM. Pero Ah, kahit man may kontrata o wala, yung mga generation companies, kinakailangan pumunta sila lahat sa WESM dahil kailangan ng proseso na maitakda kung sino-sino ang mga planta na dapat patatakbuhin o yung tinatawag natin na dispatch schedule. At ito ay nagagawa sa pamamagitan ng mga offers ng generators sa WESM. So, yung mga offers na yan ang nagiging basihan sa paggawa naman ng listahan ng mga plantang patatakbuhin. At yung mga offers na yan ang nagiging basihan din kung ano ang mga singil na ipasisingil doon sa mga bumibili mula sa WESM. Ngayong mayroong suspension, hindi nangangahulugan na tigil na lahat ang operasyon ng WESM. Tuloy-tuloy ang operasyon ng WESM, lamang ay ang magiging basihan sa pagtatakda nitong listahan ng mga plantang patatakbuhin ay hindi na kung ano yung mga price offers nila at kung ano-ano yung magiging clearing prices. Ang magdidesisyon na dyan ay yung market operator na gagabayan naman sila ng special operating guidelines na ipinalabas ng Department of Energy. Pagdating naman sa presyo, dahil hindi naman gagamitin na kung ano yung mga price offers na isinumite ng ating mga generation companies, ang gagamitin na ngayon ay yung administered prices na ipatutupad ng komisyon. okay. Bali ang may sanction sa kanila, Department of Energy. Tapos, ano magiging role ng ERC? Oh. Ang Department of Energy ang nagrekomenda na kailangan na suspindihin muna. Oo. At base doon sa rekomendasyon na yan, pinag-aralan din naman namin na may basihan, kaya sinuspindi na namin ang WESM. Okay. Oo, para malinaw. Tapos ito, teka, yung LPG, kasi narinig ko rin na magtataas din, di ba? Dati kasi alam ko ang presyo, ito marami maapektuhan, lalo na yung masa, yung mga nagkakarinderya. Di ba, sakop mo rin yan, attorney, chairman, yung LPG? Hindi na namin sakop yan sa ba? ERC. Kami ay puro lang sa regulasyon ng ating power Oo. industry. Okay. So bali, kasi narinig ko rin doon sa report na parang from 1,050 magiging 1,300 to 1,500 eh. 'Di ba? Yun yung malaki rin na itataas no? Oo. So for now, pwede bang yung katulad diyan sinasabi niyo sa kuryente, malaking bagay kasi yung itataas din ng Abril na billing. Ito ho ba pwedeng utay-utayin? Oo, kasama yan sa pwede nating ipagawa sa ating mga distribution utilities. Kaya nga kahapon nagpalabas kami ng advisory sa mga utilities na kung ang kanilang kalkulasyon ng pagiging generation charge nila sa susunod na pagbibigay nila ng mga electricity bills nila ay hihigit sa piso, ay kailangan sila magsumite ng kanilang kalkulasyon sa ERC nang sa ganon ay pwedeng makapag-interview ng ERC at madirektahan sila na utay-utayin yung paniningil niyan. Okay. So pero wala pa yung mechanics how you are going to implement kasi April na yan, next month bali billing di ba? Tama ba? Oo. Yung case to case talaga yan, yung pagdating sa paniningil ng ating mga distribution utilities kasi iba-iba ang kanilang magiging kalkulasyon ng magiging pagtaas nila. Okay. Sige. Naku, siyempre minomonitor pa natin. Wala pang, 'di ba? Kasiguruhan itong nangyayari sa Middle East. Kung may another round of increases naman by Tuesday sa petroleum products, you think na mukhang hindi na ho natin may iwasan na talagang gagalaw at gagalaw din ho, lalo na yung ako rin ho, talagang nasasaktan ako sa laki ng power bill na pag nakikita ko yung Meralco bill ko, chairman Oo, ganun talaga ang aasahan natin hanggat hindi humuhupa yung tensyon dyan sa Middle East at nagno-normalize yung presyuhan ng mga panggatong na inaangkat natin, ay makikita natin ang refleksyon nito sa mga presyong binabayaran natin. Pero for now ba, Chair, Attorney, would you advocate na talagang this is the right time na mag-switch na rin tayo sa mga solar panels? Oo, napaka-inam at very timely kung meron namang kakayahan yung ating mga kasamahan dyan na makapagpalagay ng solar sa kanilang bubungan. Malaking tulong ito kasi mababawasan na nila yung kailangan nilang kukunin mula sa distribution utility nila at makatutulong pa sila sa kalikasan.
Okay. So, kasi alam ko marami ng mga programs, alam ko GSIS nagpo-provide na rin ng loan kasi 'di ba dati ang mahal-mahal ng solar panel. Alam niyo ho ba na may mga gano'n na dapat mag-take advantage ang ating mga, let's say kung kaya naman ninyo mag-ano na to tayo, mag-switch na tayo sa solar panel kahit na kung hindi naman gano'n kabigatan na ang mga terms, 'di ba? Oo, may mga programa nga ang gobyerno, ang GSIS, nakita ko rin yan. Oo, yun nga. At titingnan natin kung ang presyo ng kuryente ay patuloy na tataas, mangangahulugan yan dahil yung ating avoided cost ay lalaki din. Yung ating payback, kumbaga mababawi natin yung ating pang-amortize o yung ating ginamit na capex para sa solar panels na yan. Baka 1 o 2 taon lang mabawi na natin 2 taon? Kaya ang ROI? Tingin ko dahil kung tataas yung presyo per kilowatt hour ng kuryente at ito ang maiiwasan mo dahil ikaw ay nakapagpuproduce ng sarili mong kuryente sa iyong kabahayan, maaaring gano'n na nga 2 years, 3 years, pero talagang malaking pagbaba nung payback period. Oo. Tony, meron pa rin ho ba kayong mga issue o concerns ngayon na mga, let's say, na overcharge ng, let's say, distributor, Meralco, na humihingi ng mga rebate or refund? Kayo ho ba, di ba, tumutulong sa mga ganong kaso? Meron pa rin. Meron tayong mga pending pa rin na mga nagreklamo, mga consumers na nagreklamo, di ba, ganon? Oo. Yung pagdating dyan, bukas ang ating tanggapan, meron tayong consumer affairs. Kung merong mga kasamaang consumers na tingin nila ay naargabyado sila o hindi tama ang nasingil o kaya ay may reklamo sila sa kanilang distribution utility, maaari nilang isulat yan at idulog sa aming consumer affairs. Ayan, para at least mga nakikinig ngayon. Kasi alam ko marami ako nare-receive ng mga ganyan, sobrang mahal at feeling nila ay ewan ko kung ano ang nagiging problema, no? Syempre ipapacheck lang naman nila sa mga linemen sa Meralco para talagang tama yung nasisingil na, 'di ba? Pero ERCO ay pwedeng pagdulugan ng ganitong problema. 'Di ba? Oo, kasama sa mandato ng ERC yan, yung tumugon sa mga ganyang klase ng complaints, yung consumer complaints. Okay, so for now, para malinaw lang, no, bago kayo bitawan, 2 to 4 pesos ang para naglalaro ngayon na magtataas sa presyo ng kuryente natin sa April billing. Tama? Yan ang ating mga estimates pa lang. So, hindi natin matiyak talaga kung hanggang saan ang pwedeng itaas. How soon can we, let's say, kasi by next week, April na 'di ba? Soon enough we will know kung magkano i-adjust. Kunwari kung ikaw ay 200 or 400 kilowatt hours ang usage mo, magkano ba 'yon more or less naglalaro? Ganun din kung halimbawa nasa 200 ka at ang itataas ay 2 piso halimbawa, so mga nasa 400 ang pagtataas times 2. So 800. Parang gano'n. Tama ba? Oo. Nako. Sige. 200 times 2, so 400. Sige. Okay. Nako, mamaya. Mukhang binigyan nyo ako ng idea na i-check ko mamaya yung consumption ko. 'Di ba? Yun ang importante, 'di ba? Kung ilan yung nako-consume mo. So, dapat, 'di ba, lahat naman tayo nagtitipid na 'di ba? Yung 4-day work week, somehow makakatulong yun 'di ba, Torny? Oo, kasi kung mababawasan natin yung demand, mangangahulugan din ito na hindi natin nakakailanganin yung patakbuhin yung mga mas mahal na planta. So, mas mapapababa natin or makukontain natin kahit paano yung presyo ng ating kuryente. Ito ngayon tataas yung sabi nila yung heat index kasi tag-init na. Ito isa bang something na we should be concerned about, lalo na kung mataas na gagamit tayo ng kuryente kasi kung ito taliwas na dun sa pagtitipid, di ba? How can we save? Ano bang pwede yung panawagan sa ating mga consumers? Yung talagang pag-init ng panahon, hindi natin paminsan maiwasan, gagamit tayo ng aircon, tataas ang ating konsumo. Tama. So yung iba na pwedeng makapagtiis sa init,
maaari nilang gawin yan upang hindi naman sila ma-expose sa malaking bayarin. Pero yung talagang kakailanganin ng aircon dahil halimbawa may sakit sa bahay, so kailangan na lang din talagang tanggapin na mayroong magiging pagtaas. O kaya naman ay sumunod tayo doon sa mga ibang mga advice naman upang maging efficient naman ang ating paggamit ng kuryente, tulad nung hindi pagbukas-bukas ng ref, o kaya yung aircon ay ilagay sa 24 ang temperatura. 24 nga daw no? Yun ang parang ideal, no? At lalo na kung inverter at saka, di ba, mas makakatipid ka, no? Pag matagalan. Tama. Okay. Tony, maraming salamat at have a safe weekend ho. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Danny. Okay, thank you ho. Yan ho si Attorney Francis Saturnino Ninowan, chairperson ho yan ng Energy Regulatory Commission. Okay, bago tayo magtapos ay batiin ko lang ang happy birthday